Mahilig ba kayo sa mga kwentong nakakapagbigay kiliti sa inyong imahinasyon? O yung mga bagay na hindi normal na nangyayari sa ating mundo? Well, ang kwento natin ngayon ay patungkol sa parallel universe o time travel sa ibang bersyon. At ito ay nangyari sa Haneda Airport, Japan noong 1954. Pero bago tayo magsimula, baka pwede kayo mag-like and subscribe sa ating channel. Nag-upload ako ng 2 hanggang 3 video kada linggo. Ilang taon matapos ang World War II, ang bansang Japan ay nag-focus sa pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. Nagbukas ito ng mga oportunidad upang mas lalong umunlad ang kanilang teknolohiya at makaakit ng mga taong gustong mamuhunan sa kanilang bansa. Kung kaya, napakaraming mga turista ang labas-pasok sa kanilang bansa. Isang araw noong July 1954 sa Haneda Airport, ang akala ng lahat na isang normal na araw ay nagbago noong ang isang lalaki ay nagpresenta ng kanyang passport sa immigration officers. Ang bansa kasi na nakalagay sa kanyang passport ay hindi nag exist o walang bansa na ganun ang pangalan. Sa pagtataka ng mga immigration officers, sinuri nilang maigi ang passport at yung mga stamp na nakapaloob dito na indikasyon kung saang mga bansa siya nagpunta. Wala silang nakitang kahina-hinala sa passport ng lalaki at lehitimo lahat ng nakalagay dito. Kasama na nga yung mga stamp ng bansang Japan. Ngunit, hindi sila kontento sa pagsuri lamang ng passport. Marami pa silang gustong itanong dito sa lalaki kaya't inanyayahan nila ito sa isang pribadong silid. Doon sa silid, tinanong nila ang lalaki kung ano ang pakay nito sa Japan. Ayon sa kanya, isa siyang business traveler at makikita naman sa kanyang passport na siya ay nagpupunta sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, makailang beses na rin siyang nagpunta sa Japan at marunong din siya ng iba't ibang lingwahe. Bilang patunay, inilabas niya ang kanyang pitaka na naglalaman ng iba't ibang currencies. Kasama na nga dito ang yen, euro, at pera na galing mismo sa Kingdom of Taured. Pagkatapos nito, ipinaturo sa kanya ng mga immigration officer kung saan matatagpuan ang kanyang bansa. Agad namang itinuro ni Ginansper sa mapa ang isang maliit na bansa sa pagitan ng Spain at France. Ito ay ang Andorra. Ayon sa kanya, hindi niya alam ang Andorra at ang Kingdom of Taured ang dapat na naroon sapagkat 1,000 taon na ito mula nung itinatag. Dahil sa pagkalito ng mga investigador, hinanapan pa siya ng iba pang mga patunay. Dito na lalong naging kahina-hinala itong si Ginansper. Una, yung checking ipinakita niya ay walang record sa bangko. Sunod, ibinigay niya yung number ng hotel at agent na nakausap niya para sa kanyang hotel reservation. Pero, nung tawagan ng hotel ay wala raw ganoong pangalan na nakareserve. At ang huli, tinawagan nila yung kumpanya ni Janansper Broderick. Ngunit, nang makausap nila ang kumpanya, wala daw silang empleyado na ganun ang pangalan. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagkaroon na ng dahilan ng mga opisyal para i-detain at kumpiskain ang mga dokumento ni Janansper. Hindi kasi mawawala ang pagdududa na baka siya ay isang espiya dahil kakatapos lamang ng gera ng mga panahon na yun. Ipinaliwanag namang mabuti ng mga opisyal sa kanya na kailangan niyang makipagtulungan hanggat hindi nagiging malinaw ang mga pangyayari. Kinakailangan niyang manatili muna sa isang hotel malapit sa airport. Ang silid na kanyang tinuluyan ay iisa lamang ang daanan papasok at palabas. Sa labas naman ng silid ay nakabantay sa pintuan ang 2 security officer. Wala naman naging problema ng gabing iyon. Hanggang dumating ang kinabukasan nang tumawag ang isang custom agent sa kanyang silid at walang sumasagot. Kaya't inutusan nila ang 2 nagbabantay na pumasok sa loob at alamin kung bakit walang sumasagot. Pagpasok ng 2 security officer sa loob, wala silang nakitang tao at mga gamit. Wala ring bakas ng pagtatangkang tumakas. Ayon sa kanila, hindi nila iniwanan ng silid. Bantay sarado nila ito at walang sino man na nakalabas-pasok dito. At ang nakakapagtaka rito, maging yung mga gamit na kinumpiska doon sa airport, kagaya ng wallet, passport, at mga dokumento, ay kasabay niyang nawala. Dahil misteryo ang pagdating at pagkawala ni Janansper Broderick, maraming mga teorya ang lumabas. Isa na rito ang time travel. Galing daw si Janansper sa hinaharap at maaring sa hinaharap, ang bansang Andorra ay magpapalit ng pangalan at magiging Kingdom of Taured. Sunod na teorya ay ang parallel universe at sinasabing sa mundo na pinanggalingan ni Janansper, ang pangalan ng Andorra ay Kingdom of Taured. Ang uli, isa raw secret agent itong si Janansper Broderick at meron daw siyang misyon sa Japan. Ang 1950s kasi ay panahon ng Cold War kung saan
ang mga espiya ay nagkalat sa buong mundo. Bilang isang secret agent, kailangan niyang palsipikahin ang lahat ng kanyang mga dokumento at gumawa ng mga kwento na makakapagligaw sa kanyang totoong pakay. Ito rin daw ang dahilan kung bakit walang iniwang bakas itong si Jenasper doon sa hotel na kanyang tinuluyan. Pero ang pinakamalaking katanungan dito, paano nawala yung mga kinumpiskang dokumento doon sa airport na hawak ng Japanese government? At kasabay nito, ang pagkawala din ni Jenasper doon sa hotel. Kaya, sa lahat ng mga nabanggit na teorya, ang pinaka-pinaniniwalaan ay ang parallel universe. Sapagkat noong 1950s, ito rin yung panahon na napakaraming UFO sightings sa buong mundo. So dito ko na siguro tatapusin ang kwento. Iiwan ko na sa inyo ang desisyon kung alin sa mga teorya ang inyong paniniwalaan. O pwede rin naman na ang buong kwento ng The Man from Taured ay sadyang katang-isip lamang ng mga taong may malilikot na imahinasyon. Muli, maraming salamat at sana'y samahan niyo pa ako sa mga susunod pang video.